Tatlong beses tumama sa lupang tropical depression Queenie. Posible pa kayang mag-landfall ulit ito sa iba pang lugar? Alamin natin sa ating resident meteorologist na si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani. Salamat Mark, Lala. Tatlong beses na nag-landfall ang bagyong Queenie. Sa Tandag City, Surigao del Sur ito unang nag-landfall kagabi at tumama naman ito sa Tagbilaran City sa Bohol kaninang alas 4 ng umaga. At sa Dumaguete City sa Negros Oriental naman ang ikatlong landfall dakong alas 5 kaninang umaga. Base sa forecast track ng Pag-asa, posibleng mag-landfall pa uli ang bagyo sa may Palawan mamayang gabi bago ito tumungo dito sa may West Philippine Sea at posibleng lalabas ang Philippine Area of Responsibility bukas yan ng gabi. Nakataas pa rin ang storm signal number 1 sa Palawan kasama ang Calamian Group of Islands at Cuyo Islands dyan sa Luzon, sa Bohol, Southern Cebu, Negros Oriental, Southern Negros Occidental, Siquijor, Guimaras Island, Iloilo at Antique naman sa Visayas at sa Zamboanga del Norte sa Mindanao. Huling namata ng Pag-asa ang sentro ng bagyong Queenie sa layong 140 kilometers sa may timog silangan ng Cuyo, Palawan. Mang Tani, tatlong beses nang nag-landfall itong bagyong Queenie. Humina na ba ito, Mang Tani? Well, Mark, sa ngayon, napanatili ng bagyong Queenie ang lakas ng hangin. Aabot pa rin ng 55 kilometers per hour at patuloy na kumikilos ito pakanluran sa bilis na 24 kilometers per hour. At makikita dito sa ating wind map na posibleng hindi ito humina at baka posible pa ito maging isang tropical storm habang namamaybay dito sa may West Philippine Sea. Pero ang magandang balita, ito ay papalayo na ng ating bansa. Kaya kung lumakas man ito, papalayo na ito ng bansa. At dahil sa bagyo, asahan pa rin natin ang masungit na panahon sa mga lugar na mayroong storm signal at apektado ng rain bands dito, lalo na yung Western at Central Visayas, lalong-lalo na dito sa may Mimaropa, yung probinsya ng Palawan, ibang bahagi ng Southern Luzon, tulad ng Bicol Region at dyan sa may Calabarzon, at sa kanlurang bahagi rin ng Mindanao. Mapanganib din ang pumalaot sa mga baybayin ng buong probinsya ng Palawan, dito sa lahat ng baybayin ng Visayas, kasama na ang Northern Mindanao. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.